Part 7. Tinupad nga ni Knight ang pangako niya, binilhan niya ako ng chocolate fountain, kaya sawa-sawa ako sa chocolate. Hindi ka ba nagsasawa dyan? Nakangiwing tanong ni Tia, sumakit sana ngipin mo. Wala ka lang ngipin eh. Sagot ko dito na ikinairap niya sa ngayon ay si Tia muna ang kasama ko, dahil si Knight ay nasa mansion nila, dahil may inaasikaso daw. Hindi ko akalain papatulan ka ni Sir, siguro ginayuma mo siya. Mapanuri ako nitong tiningnan. Sabi na nga ba at namana mo, ang pagiging mangkukulam ng mga ninuno natin. Sama ng ugali mo, nabihag lang talaga si Knight sa gandang taglay ko. Mayabang ko siyang inisihan. Palibhasa hindi ka minahal ng taong mahal mo. Hindi ka minahal ni Don. Mahal. Minahal ako ng tiyo mo, kaso excited sumama kay Lord kaya ayun iniwan ako. Sure ka bang sa langit napunta si tiyo? Sinaman niya ako ng tingin. Bagong bili itong wallis ni Sir Knight, hampas ko kaya sayo. Susumbong kita kay Knight, gusto mo. Umirap lang ito bago ako layasan, nagtungo ito sa kusina, ako naman ay pumasok sa kwarto ni Knight at naupo sa kama. Kinuha ko ang cellphone ko na binili niya at tinawagan siya sa video call. Boss Knight, bati ko dito, I miss you. Halata ang pagod sa mukha nito, ang laki ng eyebags niya tapos namumutla din siya. Uso pahinga boss, sabi ko dito. Kailan balik mo dito? Nagsasawa na ako sa pagmumuka ni Tia eh. I'll be back soon. Tugon nito. Sa ngayon ang Tia mo muna ang makakasama mo. Okay. Wala naman ako choice. Natawa ako. Mukha kang pagod, pahinga ka na boss. Okay, I love you. Mas mahal kita Boss Knight. Humalik ito sa screen bago patayin ang tawag, napahinga na lang ako ng malalim bago humilata. Nakakamiss si Boss Knight, gusto ko siyang puntahan doon sa mansion nila, kaso baka sagpangin na lang ako bigla ng bruhang si Donya. Pero pagsubok lang naman ito, kaya namin ito. Mahal namin ang isa't isa. Ilang araw pa ang lumipas pero hindi pa rin nakakabalik si Knight, 2 araw na din siyang, hindi tumatawag kaya inaya ko na si Tia na puntahan siya doon sa mansion. Jajarahin ka lang nila Donya dyan. Sabi ni Tia habang papasok kami ng gate. Sampilan ko pa siya eh. Inirapan ko siya. Nag-aalala lang ako kay Knight. What are you doing here? Bungad agad sa amin nung bruha nang makapasok kami. Si Knight who, syempre kailangan ko pa rin maging magalang, future-in-law ko yata yan. Nag-aalala ho ako sa kanya. Biglang lumungkot ang mukha nito na ikinitak ako. My Knight, huminga ito ng malalim bago kami talikuran. Follow me. Nauna itong naglakad kaya sinundan ko lang siya, nagtungo kami sa kwarto ni Knight. Nadatnan ko siyang nakahiga sa kama, walang malay at namumutla. Ano hong nangyari sa kanya? Tanong ko at nilapitan si Knight. Boss Knight, hindi na siya majay gising. Sabi nito, he needs operation, kailangan namin siyang dalhin sa ibang bansa para operahan dahil sa malala niyang sakit. Sakit? Teka, masigla pa siya nung nasa kondo siya eh. Hinawakan ko ang kamay ni Knight at malamig ito. Boss Knight, tinago niya yun sayo, ayaw paabi ni Knight ang sakit niya. Bigla itong humagulgol. Kailangan mong layuan ang anak ko Maddie, kailangan namin siyang dalhin sa ibang bansa para may pagamot. Pwede nyo namang gawin yun nang hindi siya binibitawan. Hindi ko kaya, maghihintay na lang ako sa kanya. You can't understand. Nilapitan ako nito at hinawakan sa 2 braso. Kailangan na hiwalay na kayo bago namin siya dalhin sa ibang bansa. Ang upper sa kanya ay ang ama ni Jillian, hindi niya gagamutin si Knight kapag nalaman niyang may relasyon pa kayo. Kailangan matuloy ng kasal nila para sa ikabubuti ng lahat. Napatingin ako kay Knight at kay Donya. Ayoko. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa akin. Mahal ko si Knight at nangako ako na hindi ko siya iiwan. Huwag kang makasarili sigaw nito. Kung gumaling man siya ay mamamatay din siya, dahil siguradong ipapapatay siya ng ama ni Jillian. Mafia si Knight, pero mas malakas ang ama ni Jillian lalo pa at alam nilang ikaw ang kahinaan ni Knight. Napatulo na lang ang luha ko at tumango. Nilapitan ko si Knight at niyakap. Sorry Boss Knight, iiwan kita pero ikaw lang, ang mamahalin ko basta kung magkita man tayo wag kang magagalit ah. Gagamitin ko muna yung ipon sa alkansya natin, para makauwi salamat Boss Knight. Hinalikan ko muna siya bago ako lumayo. Alam kong ayaw mo sakin Donya, pero salamat pa rin, sana ingatan nyo si Knight.
Nginitian ko siya bago lampasan. Bawat hakbang ko ay para akong dinudurog, okay lang yan Maddie, para naman kay Boss Knight ang gagawin mo eh. Maddie, nasalubong ko si Don Joel. Haste, are you okay? Oh ho, pinunasan ko ang mga luha ko. Salamat ho sa lahat Don. Saan ka ba pupunta? Ihahatid na kita. Dahil parang pagod ako ay tumango na lang ako. Siguradong babalikan ka din ni Knight, kapag gumaling siya sasabihin ko lahat sa kanya. Nakangiting sabi nito. Tulala lang ako buong biyahe, natigil lang ako nang tumigil din, ang sasakyan pero nagtaka ako, dahil wala kami sa tapat ng kondo. Nasa isang abandonadong lugar kami. Ano hong gagawin natin dito? Tak ang tanong ko. Maglalaro. Ngumisi si Don na ikinakilabot ko. Bumaba ito ng sasakyan kaya bumaba din ako. Babalik na lang ho ako. Sabi ko dito. Ayoko ho. Malakas ko siyang tinulak. Akmang tatakbo ako pero may matigas na bagay na tumama sa ulo ko, napaluhod na lang ako. Dahil sa hilo na nararamdaman ko. Tagal kitang pinagnasahan. Hinawakan nito ang buhok ko at kinaladkad ako papasok sa abandonadong bahay. Napaiyak na lang ako dahil wala na akong lakas, tangi na namang buhay ito. Pabato akong binitawan ni Don sa lapag nang makapasok kami sa loob. Ang laking paakit mo sa pamilya namin. Pamatong ito sakin at sinira ang damit ko. Pinahiya mo ang angkan namin. Dinuraan ko ito sa mukha, isusumbong kita kay Knight. Yun ay kung mabubuhay ka pa. Malakas ako nitong sinuntok sa mukha at tiyan kaya tuluyan akong nanghina. Naramdaman ko ang paghalik niya sa leeg ko kaya lalo akong napaiyak. Patayin mo na lang ako. Pagmamakaawa ko. Gago ka. Pupunta din tayo doon. Wala na akong nagawa ng babuyin niya ako, wala akong nagawa ng dilaan niya at halikan, ang bawat parte ng katawan, wala akong nagawa ng gamitin niya ang katawan ko ng paulit-ulit. Tangina, bakit sakin pa? Gusto ko na lang nakitilin, ang buhay ko ngayon, nandidiri ako sa katawan ko, para na akong masisiraan ng bait. Ano nang mukhang may haharap ko kay Knight ngayon? Ito ba ang dahilan ni Tia kaya pinalalayo niya ako kay Don? Akala ko mabait siya, akala ko ay tanggap niya kami ni Knight, pero mas masahol pa siya sa demonyo, mas masahol pa siya sa asawa niya. Nag-enjoy ako sayo, nakangising sabi ito habang nagbibihis. Mamaya ulit. Patayin mo na ako. Walang buhay kung sabi. Pakiusap patayin mo na ako. Hindi pa pwede, kailangan ko pa ng mapaglalabasan ng init. Nagsindi ito ng sigarilyo. Alam ko na ngayon kung bakit nag-e-enjoy ang anak ko sayo. Huwag mong tawaging anak si Knight dahil wala siyang tatay na kagaya mo. Galit na sabi ko sa kanya. Tangina mo, sinusumpa kita. Nakakasuka na ikaw pa ang ama ng taong mahal ko. Lumapit ito sakin, hinawakan nito ang buhok ko at tiningala ako sa kanya. Kagaya ko rin si Knight. Ngumisi ito bago ilapat ang may sindi niyang sigarilyo sa dibdib ko, napahiyaw na lang ako sa sakit, samantalang siya ay tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Don, natigil siya nang may magsalita. Mauna na ako Renato, pabaalya ako nitong binitawan. Aalis ako, ikaw na munang bahala dyan, masarap yan enjoyin mo na lang. Opo, umalis si Don, nagmamakaawang nilingan ko si Renato. Tulungan mo ako, ngumisi lang ito bago unti-unting maghubad. Matagal na kitang gusto Maddie. Pamatong ito sakin. Wala akong gagawin, nandito ang isang tauhan ni Don Joel, tutulungan kita. Salamat. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nasa ganang posisyon, humiwalay siya sakin at sinuot sakin ang damit niya. Sorry, hindyang tawad nito. Wala akong magawa. Bakit ba nangyari sakin ito? Humahagulgol kong tanong. Katulong lang naman ako na gustong tulungan, ang pamilya ko, isa lang akong babitang babae na gusto ng maayos na buhay. Tangina, ang dumi ko na, Renato patayin mo na lang kaya ako. Mabuhay ka Maddie, balang araw magbabayad din sila. Tinulungan ako nitong tumayo, dumaan ka sa likuran, sige na, pabalik na niyan si Don. Paano ka? Ako nang bahala, sige na. Kahit nang hihina ay tumayo ako at tumakbo patungo sa likuran ng abandonadong bahay. Puro masusukal ang nadadaanan ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong naglalakad hanggang sa makakita ako ng kalsada. Nang hihinang napasubsob na lang ako habang naghahabol ng hininga. Hindi ko na alam ang gagawin ko Knight, pakiramdam ko sumpa na napunta ako sa pamilya nyo, sumpa na nakilala kita at minahal.
Kung ito pala ang kapalit ng pagmamahal ko sa'yo, sana pala hindi na kita minahal. Naramdaman ko ang unti-unting paglamon sa'kin ng dilim. Nang magising ako ay nasa isang kwarto na ako, hindi ko alam kung gaano na ako katagal dito. Gising ka na, sa wakas kaloka. May pumasok na isang lalaki na mukhang babae. Kamusta ka? Nasaan ako? Umosog ako nang lumapit siya sa'kin. Nasa bahay ka namin. Sagot nito. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Halos magdadalawang buwan ka ng tulog. 2 buwan. Akala ko nga matetegi ka na. Tumawa ito, drink water ka muna bae, para naman makainom din yang nasa tiyan mo. Ha, buntis ka. Imbis na tuwa ay galit ang namuo sa'kin, malakas kong hinampas ang tiyan ko. Diyos mio, tumigil ka. Hinawakan ako nito sa kamay. Hindi pwede, ayoko ng bata na ito. Umiiyak kong sabi dito. Paano kung yung tatay nito ay yung bumaboy sa'kin? Hindi pwede. Ayoko nito. Dapat itong mamatay. Wala namang kasalanan yung bata. Sabi nito, kumalma ka. Hindi pwede. Ayokong mabuhay ito. Ano na lang mukhang may haharap ko sa taong mahal ko. Mas nakakahiya kung humarap ka sa kanya bilang mamamatay tao. Hindi ka pa nga rin sure kung sino ama niyan eh. Sinamaan ako nito ng tingin. Malay mo yung mahal mo ang ama niyan. Kahit na, kailangan mamatay nito. Malakas ako nitong sinampal. Ayokong kausap ang mga kagaya mo. Wala kang utak na babae. Lumabas ito ng silid kaya naiwan na lang akong mag-isa ulit. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan kita night ngayon, ubos na ako ngayon, hindi ko na alam kung sinong lalapitan ko. I'm so tired because my last mission was so hard, but I'm happy because I got a 1-month vacation. Well, I can do girls now whenever I want. I was about to go down the stairs but I stopped when I saw a woman cleaning the stairs. Who the hell are you? I asked coldly. Nagangat ito ng tingin and sumikip ang pantalon ko. She's beautiful. Yeah, it's pain. What you doing here? What? Kumunat ang noo ko. Are you crazy? She murmured something. She's cute. Are you new here? I asked. Yes. Sagot nito. You about. Are you new here? I was about to answer but someone shout. Later, talk, okay. I'm Linus here. So, Maddie is her name. It suit her, beautiful. Maddie is unbelievable woman, she's brave and she's scary when she's mad. She always have answer when you arguing with her, she's funny and gullible. She loves fighting with my sister, well, I know deep inside Jom like her. Iba na yan. Wyatt smirked. Sinong nagpapangiti sa'yo? It's her maid. Pearl smirked. Shut up. I rolled my eyes to him. She's not just a maid. She's the future Mrs. Wales right? Inakbayan ako ni RK. The hell? I just admiring her. I sighed. You know, I can't like or love someone because of my family and of course because of my job. Sus, walang ganyan sa pag-ibig. Colm said. Pastahan, magiging kayo. We're not. Pusta namin mga sasakyan namin. Nakangising sabi ni Wyatt. Ano pusta mo? My private resort in England. Pwede na yun, malaki-laking pera din ang makukuha namin kapag binenta namin yun. Okay, I lost. Maddie and I have relationship. I love her so much. I'm willing to give up my favorite private resort just for her. I hate seeing her talking to other guy, yung lalaking nagtanong sa kanya nung nagpadala siya ng pera ay pinabugbog ko. Pinabugbog ko din si Renato dahil sa pagiging close niya dito, gusto ko ding pabugbog, ang tatay ko but I can't do that. I know my dad just want to be kind with Maddie. We make love and that's the best day of my life because I'm her first. Night, break her. Mom said. Ipapapatay ka ng mga yun kapag hindi natuloy ang kasal. So, I will never leave Maddie. I said coldly. I love her mom. I'm willing to give up everything just for her. Ano, gagaya ka sa kapatid mo. Naglandi na nga lang basta-basta si Jom, tapos pati kami iiwan mo para lang sa babae. She slapped me. Lintik na pag-ibig yan, alalahanin mong magulang mo kami. Huwag nyo kaming basta iwan sa ere. And remember that we are your children. I said.
Di ba dapat ang kasiyahan namin ay sinusuportahan nyo? Biktima ka ng arranged marriage with dad kaya dapat, alam mo kung gaano kahirap makasal sa taong hindi mo mahal. Night, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti niyong magkapatid at ng minamahal nyo. You're just doing all of this for your own reputation. Tumayo ako at nilayasan siya. I went back to condo and my anger suddenly faded when I saw Maddie smile. I love you. Mahal din kita boss madam. We're both happy but things happened. Umuwi ako sa mansion para ayusin yun. Mom, you can fix this mess. I said, ilang araw na akong hindi umuwi kay Maddie. I don't know why pero ang sakit ng buong katawan ko lalo na, ang ulo ko, nadadalas din ang pagdurugo ng ilong ko. You okay? Mom asked worriedly while caressing my hair. I have no strength mom. I murmured, can you call Maddie for me? Yes son. I don't know what happened next nang maging ako ay nasa England na ako with my parents. They said I went to operation because I'm sick, namilit akong umuwi agad pero hindi nila ako pinayagan. Mom, Dad, Maddie is waiting for me. I said angrily. I need to go back to Philippines. She broke you before we arrived here. Mom said. Ginamit ka lang niya anak. I don't believe you. Then look at this. May hinagis si Dad na litrato sa kama ko, para akong tinakasan ng kaluluwa nang makita ko si Renato na nakapatong kay Madeline. Hindi ako mapapaniwala ng ganyan. I'm mafia dad. I looked at them seriously. Maddie love me. Your mafia but love fool you. Ngumisi si Dad. Kilala mo ako Night, ginagawa ko lahat para sa ikabubuti mo. Hindi ako naniwala sa kanila kaya nagpa-imbestiga ako sa tulong ng mga kaibigan and I find out the truth. Mom and Dad is right, she's married now to Renato and they had children now. I'm so stupid, I let her to fool me, I let her using me for money. I don't want to believe but, when I came back to Philippines I saw her with Renato and she's happy. And that day sinumpa ko na sana hindi ko na siya minahal. And that day I came back to England and marrying Jillian. Basi. We're both girly, like Iwaw. Napangiwi na lang ako dahil sa malanding tono ng batang ito. Napaka-arte mo Lex, nakakarindi bunganga mo. Hindi mo ba siya na-hear Lex? Gusto niya ako. Umirap ang baklang bata. Mamo, pakisample nga si Mira at nang matauhan. Mira si Lex na lang gustuhin mo. Sabi ko, ho, wag mo akong idamay dyan Mamo. Nakangiwing sabi ni Lex, wag mo akong ibugaw. Ang arte niyong dalawa. Umirap si Mira bago dirdiretsong lumabas ng bahay. Mamo, where's mother there na ba? May rampa pa kami. Kumembot-kembot si Lex. I'm ready ng manlandi ng mga boylet. Sasampalin kita kapag hindi ka tumigil. Banta sa kanya ni Lex. Bata-bata mo pa kalandi mo na. Hindi ko alam kung paano ko natagalan kasama, ang dalawang ito na walang ibang ginawa kundi mag-away. Pero nagpapasalamat ako at malusog sila, hindi galing sa pagkakamali. May nabuo kami ni Night bago pa man ako gahasain ng tatay niya. Kamukang kamukha sila ni Night lalo na ang panganay kong malambot na si Lex. Si Nex naman na bunso ay kahawig din ni Night na kahawig ko rin, nakuha din ni Lex, ang kulay kong kayumanggi samantalang si Lex ay maputi. Pero ang lalong nagpapatunay na kambal sila at magkapatid, ang kulay ng mga mata nila na nakuha nila sa ama nila. Berde. Kambal silang 2 at 5 taong gulang na, panganay man si Lex pero mas astang panganay si Nex, malantod kasi si Lex. Mamo, ayaw akong i-support ni Nex. Sumbong nito. Siguro hindi niya matanggap na may kapatid siyang bakla, kinahihiya ako ni brother ko. Tanga, inirapan siya ni Nex. Hindi kita kinahihiya, kahit pa magmukhang tae ka. Hindi kita ikahihiya, kapatid kita eh. Support naman kita sa lahat, hindi lang sa kalandian mo. Inborn na ang kalandian ko Nex, tanggapin mo na. Manahimik ka, paano kung masaktan ka dyan sa paglalandi mo ah? Sinasabi ko sa'yo Lex, pati ikaw sesepakan ko. Sumimangot lang si Lex. Tama naman si Nex. Sabi ko sa kanya, huwag kang malandi anak, nag-aalala lang si Nex sa'yo. Yes na po Mudra. Lumapit ito sakin. What's our ulam pala? You know, gutom a catch. May kikikain tayo kila Tita Jom nyo.
Sabi ko na ikinahagikak ng dalawa. Siyempre kapag nakikain tayo kila tita, otomatikong may dala. Sabi ni Nex. Nag-appear ang kambal na ikinatawa ko. Hindi ko alam kung paano napunta dito si Jom, basta nauna siya saking makarating dito. Ibang-iba siya sa Jom na nakilala ko, masaya siyang tingnan, pero iba ang emosyon ng mga mata niya. Malungkot. Alam niya ang ginawa sa akin ng ama niya, kahit siya ay galit na galit sa ama niya at gusto niya itong patayin. Mag-isa lang siya sa buhay ngayon, kasama ang nag-iisang babaeng anak na si Ella. Dahil si Diyos ay wala na, pinatay siya ni Don sa mismong harapan niya. Mamaya ka na mag-moment mo. Tinapik ako sa braso ni Lex. Let's go to Tita Jom, plano ko ring I make over si Tombish. Kaya lagi kayong nag-aaway ni Ella kasi lagi mo siyang pinagtitripan. Sabi ko dito at tumayo. Magkakahawak kamay kaming lumabas, sa ngayon ay nasa isang lugar kami na liblib, para itong squatter, dahil magkakadikit ang bahay pero mababait ang mga tao. Hindi ko naman pwede in fake over si Nex, baka sapakin ako niyan. Marteng tugon nito. Sasapakin talaga kita kahit kuya pa kita. Sagot ni Nex. Si, Mamo. Tumigil na nga lang kayo. Nang makarating sa bahay ni Jom ay diretso kaming pumasok sa loob, sakto din at mukhang katatapos lang nitong magluto. Alam kong dito kayo manananghalian, dahil wala ka pang racket. Bungad nito sa amin. Maupo na kayo. Waity, hugas kamay muna kami tita. Kumembot kembot si Lex palapit sa lababo, nagkatinginan na lang kami ni Jom at parehas na pangiwi. Mas malandi pa anak ko kesa sa anak niyang babae. Nang makapaghugas kami ng kamay ay nagsiupo na kami at nagsimulang kumain. Tombish, i-makeover ulit kita. Sabi ni Lex sa pinsan. Bawal kang tumanggi, tatakbo kang muse at pumayag akong sumali ng basketball. May magagawa pa ba ako? Inirapan siya ni Ella. Jom liit, napakasama din ng ugali, pero sa iba lang naman, magalang naman siya sakin. Pero subukan niya lang akong sagot-sagutin, lilipad siya. Balita ko Nex, ikaw ang captain ng basketball team. Kausap ni Jom sa anak ko. May sapatos ka na ba? Meron po, yung binili sa amin ni Mamunong nakaraan. Sagot nito. Di ba sira na yun? Tanong ko, sa isang buwan pa naman yung liga, makakapag-ipon pa ako para mabilhan kayo. No need mo. Saad ni Lex. Carry pa namin yun, lucky charm na din. Sa ngayon, mag-ipon ka ng pambili ng brief namin ni Nex at ng panty at bra mo. Nakita ko bra mo, guti-guti na. Si Lex yung tipo ng bading na hindi trip magsuot ng pambabae, basta mahilig lang siyang mag-makeup ganon. Grabe ka naman sa bra ko. I'm just saying the truth. Marteng sabi nito. Telling yun Lex. Pagtatama sa kanya ni Jom. Tingnan mo, naman na pagiging bobita mo. At least may napamana ako bukod sa kulay ko. Pagmamayabang ko na ikinairap niya lang. Dadami na naman ang boys na lalapit sakin. Nakangusong sabi ni Ella. Ay sana all bay. Sabi sa kanya ni Lex. Puro mga babaita lumalapit sakin, sana boys naman. Magtigil ka Lex. Striktong sabi ni Nex. Don't worry ate, walang boys na pwedeng lumapit sa'yo bukod sa amin ni Lex. Excuse me, girl din ako Nex. Inirapan lang siya ni Nex. Napaka-istrikto parang tatay niya. Parang kasama ko din si kuya dahil kay Nex. Bulong sakin ni Jom. Wala ka ba talagang balak magpakita sa kanya? Para saan pa? Mapait kong tanong. Kasal na siya diba, at saka baka magkita kami ni Jose, natatakot ako. Pero hindi habang buhay ay makakapagtago tayo, kailangan natin ng hustisya. Nag-igting ang panga nito. Kung pwede nga lang patayin ko si Jose eh. Bet ko yan, itumba na lang ba natin? Kaso makukulong tayo, kawawa naman yung mga anak natin. Sayo may ama pa sila, yung sakin wala na, binawi na. Pakulong na lang natin. Inakbayan ko siya, makukuha din natin ang hustisya. Mamo, makakapag-aral na ba kami ng kinder sa pasukan? Tanong ni Nex, may pera ka na po ba? Matagal-tagal pa yun nak, kaya pa ni Mamo mag-ipon para sa inyo. Sagot ko, gagawin ko lahat para makapag-aral kayo, ayoko namang magaya kayo sakin na hindi nakapag-aral. Okay lang Mamo, pwede naman kaming mag-racket ni Nex. Sabi ni Lex na nagsusuklay. Oo nga po Mamo, hindi mga anak, si Mamo na ang bahala okay. Ayokong mahirapan kayo.
Sabi ko at niyakap siya. Ang pogi ng anak ko. Kailer Kimumo, how about me? Tumayo si Lex at lumapit sa amin, niyakap kami nito. Maganda ang anak mo di ba po? Oo naman maganda ka, mana ka sakin. Sagot ko, sakin nagmana yan. Napalingon kami sa nagsalita. Mother there mamita. Sinalubong ito ng dalawa. Kaloka, siya lang talaga. Nagtatampo kunwaring sabi ni Mamshi Bubay. Huwag ka na magtampo Mamshi, sabi ni Lex at niyakap din ito. Nagsali po kayong pageant. Ba't di nyo ako sinama? Malayo kasi yun. Sagot dito ni Mamshi. May dala kaming ulam, nakakain na ba kayo? Opo, ako na ang sumagot. Nagbigay po ng ulam si Jom. Ganun ba, sige magtitira na lang kami para may almusal kayo bukas. Sabi ni Mamshi there. Ako na po maghahain. Kinuha ko ang ulam kay Mamshi B at hinanda iyon, sinandukan ko sila ng kanin at pinaghain. Madi, may racket ako sayo para bukas. Sabi ni Mamshi T. Sunduin mo sa airport ang anak ng kaibigan ko, malaki bayad doon 5,000. 5,000. Agad akong lumapit sa kanya. Saan pong airport? Sa Manila. Sagot nito na ikinawala ng excitement ko. Ako dapat ang susando kaso may lakad ulit kami ni Bubay, kaya naisip kong ikaw na lang, baka daw dagdagan pa yung bayad sabi ng kaibigan ko. Sigurado namang hindi kami magkikita. Tama, sige po, nakangiting sabi ko. Sure ka, paninigurado ni Mamshi B. Kung ayaw mo, ayos lang. Ako na po, tugon ko, sandali lang din naman po iyon. Sama kami, sabay na sabi ng kambal. Wag na, sige na mo, gusto kong makakita ng airplane. Nagpakyut si Nex. Di ba magiging piloto po ako? Momo, gusto ko makakita ng foreigner. Sabi naman ni Lex. Sama mo na kami, pasiel na din. Napatingin ako kila Mamshi. Pabayaan mo nang sumama, ngayon lang naman. Sabi ni Mamshi T. Sige na nga, pero dapat behave kayo. Tumango ang dalawa. Okay. Nagsimula nang kumain sila Mamshi, kami naman ng mga bata ay pumasok na sa loob ng kwarto namin. Mukhang excited ang dalawa, dahil agad natulog, napangiti na lang ako at parehas silang hinalikan sa pisngi. Hindi ko kayang mawala sa akin ang mga anak ko dahil sila ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Momo, bilis na. Excited na sabi ni Nex. Ito na nga po, lumabas na ako ng bahay. Excited masyado ang mga bata. Syempre po, binilin ko muna saglit kay Jom ang bahay bago kami umalis ng mga bata. Sumakay kami ng bus na inabot ng 3 oras ang biyahe, sunod kaming sumakay sa taxi na papuntang airport. Kaloka, sabi ni Lex na katatapos lang sa muka. Momo, ayoko na sumakay doon. Kailangan nating sumakay doon anak. Tugon ko, o gusto mo maglakad tayo? Mas scary ko mag-walk. Nakangusong sabi nito, Momo ang laki ng eroplano. Sigaw ni Nex habang nakaturo sa isang eroplano pal iPad. Wow! Balang araw anak, makakasakay ka din dyan. Nakangiting sabi ko, Tara na. Madaling araw pa lang kaya kaunti lang, ang tao, okay na din yun, dahil siguradong kagigiliwan na naman ang mga anak ko pag nagkataon. Pumasok kami sa airport at umupo sa waiting area. Momo, sleep lang ako. Sabi ni Lex. Agad ko naman siyang hinaga sa bisig ko. Nex, tanong ko. Umiling lang ito habang nililibot ang paningin. Nasa ganon kaming posisyon nang bigla na lang magkagulo, ang mga tao kasunod nun ang pagyanig ng airport. Ma'am sa labas muna po, may bomba ang airport. Sabi ng isang lalaki na kaitim. Nataranta naman ako dahilan para magising si Lex, parehas kong hinawakan, ang dalawang kamay nila at dinala sila palabas. Malapit na sana kami sa labas pero may matigas na bagay na tumama sa ulo ko, nandilim, ang paningin ko hanggang sa lamunin ako ng dilim. Nang magising ako ay nasa isang medical center na ako. Nataranta ako nang maalala ang mga nangyari. Ang mga anak ko, tinanggal ko ang nakakabit sa king IV. Momo, niyakap ako ni Nex. Ayos ka na po. Nag-alala po ako. Ayos lang ako anak. Sagot ko, humiwalay ako sa yakap at pinunasan ang mga luha niya. Nasaan si Lex? Tanong ko, umiling lang ito kaya kinain ako ng kaba. Hindi pwede, kahit masakit ang ulo ko ay binuhat ko ito. Kailangan nating bumalik sa airport. Akmang lalabas kami pero hinarangan kami ng guard. Ma'am bawal pa ho sabi nito. Pasensya na manong.
Sinipa ko ito sa itlog niya bago nagmamadaling lumabas. May nakita akong bisikleta sa gilid na may angkasan, agad ko yung kinuha, sinakay ko sa likod si Nex at nagsimula na akong magpidol. Buti na lang ay malapit lang kami sa airport kaya nakarating kami agad. Lex, sigaw ko. Akmang lalapit ako sa gumuhong airport pero hinarang ako ng isang pulis. Miss, hindi po pwede. Putang ina mo. Sinipa ko ito at dirdiretsyong lumapit sa gumuhong airport. Pero may isang tao ang umagaw ng pansin ko, Knight. Nasa akin ang paningin nito at kita ko ang galit sa mga mata niya. Bahala na. Akay si Nex ay lumapit ako sa kanila. Kilala mo ako diba? Ako yung katulong mo dati na kinantot mo. Ako yung girlfriend mo, ako yung taon mahal mo, ako yung pananggakuan mo ng kasal. Maddie, mamaya ka na magalit, yung anak natin nasa loob. Wala sa sariling sabi ko. Kapag yun namatay, magpapakamatay ako. Syempre joke lang. Mag-uusap tayo mamaya. Mariing sabi nito. Kumilos na kayo, nasa loob yung anak ko. Bahala na si Batman, aalis na lang ulit kami kapag nakita na si Lex. Hindi ko kayang manatili dito. Nahihiya ako sa kanya at alam kong wala na akong mukhang may haharap pa sa kanya. At ang isa pang kinakatakot ko ay baka magkita kami ng demonyo niyang ama. Hindi pa ako handa. Momo, sino yung lalaki kanina? Tanong ni Nex. Siya ba si Papo namin? Wala rin namang mangyayari kung magsisinungaling pa ako. Oo nak. Sagot ko. Galit ka ba kay Momo kasi ngayon nyo na lang nakita si Papo nyo? Hindi po. Yamakap ito sa bewang ko. Kasi po alam kung may dahilan ka kaya, hindi natin siya kasama, basta po wag nyo kaming bigay sa kanya Ayaw ko kay Papo. Sakin lang kayo ni Lex anak. Hinalikan ko siya sa noo. Pagkatapos nito ay uuwi na tayo. Tumango lang ito. Ilang saglit pa kaming naghintay sa isang gilid bago makita si Lex, wala itong malay at may ilang galos. Lex. Sumakay din kami sa ambulansya ni Nex nang isakay ito, at ngayon ko lang din napagtanto na sumama si Knight sa amin. Momo, ayos lang po si Lex. Sabi ni Nex. Malakas yan po kahit malambot. Natawa na lang ako bago hawakan ang kamay ni Lex na walang malay. Napatingin ako kay Knight at ang tingin nito ay para akong papatayin. Sandutin ko mata mo dyan tang ina mo. Kunwari ka pang ayaw pakasalan si Jillian. Gusto kong sabihan yan kaso may kasalanan din naman ako. Sama ng tingin mo kay Momo ko. Saad sa kanya ni Nex. Pangit mo naman. Magkamukha kayo anak. Yan ba tinuturo mo sa anak natin? Sarkastikong tanong ni Knight. They need to learn good manners. Hindi ko siya kinibo, bahala ka sa buhay mo. Sa bagay ganyan ka din pala. Mapait nitong sabi. Hindi na ako magtataka kung nakuha din nila ang ugali mong manggagamit. Sinaman ko siya ng tingin, kinuha ko ang hawak ng nurse na katabi ko at binalibag sa kanya. Huwag kang magsalita na parang alam mo ang lahat. Galit kong sabi. I know everything Maddie. Ngumisi ito. My parents and your lover told me everything. Babatuhin ko pa sana siya pero inawat na ako ni Nex. Isa pang salita mo sa sapakin kita. Banta nito sa ama. Wala na ulit nagsalita hanggang sa makarating kami sa hospital, diniretso si Lex sa emergency room, kami naman ni Nex ay umupo sa waiting area. Si Knight naman ay nakatayo lang at nakasandal sa pader. Naihatid mo na kami, pwede ka nang umalis. Malamig kong sabi. Why would I? Hihintayin ko ang result sa anak ko. Malamig din itong sagot, find a lawyer, we will see in court. I will get my children to you. Sa tingin mo papayag ako ha? Dinuro ko siya. Kahit magkamatayan tayo hindi mo makukuha ang anak ko. Let's see Maddie. Gusto ko siyang sapakin sa itlog niya. Chill lang mo. Hinawakan ni Nex ang kamay ko. Isang oras ang makalipas nang lumabas. Ang doktor, sinabihan kami nito na pwede nang pumasok sa loob kaya agad kaming pumasok. Anak nilapitan ko si Lex na may malay na. Kamusta ka na? Kaloka ka mo. Sabi nito, naiwan mo ako sa loob. Sorry anak, nataranta ako. Sagot ko, it's okay madir. Umupo ito sa kama at nag-pose. Niligtas naman ako ng isang chop-apong gwapo, macho at yummy. Momo okay na nga siya. Bulong sakin ni Nex. Malantod na How about you Momo? Anong nangyari sa iyong head? Tanong nito. Not a man lang. Sagot ko. Wala na bang masakit sa iyo anak?
Wally Momo natigil ito at tula lang napatingin sa likuran ko. Sino yun Momo? Kamukha namin siya ni Nex. I'm your father. Agap na sagot ni Knight. Okay. Nagkibit balikat si Lex. Well, pa dear? I'm gutom na pakibili naman ako ng pagkain. Okay. Agad itong lumabas. Bumaba naman si Lex sa kama at nagmamadali akong hinawakan. Momo, let's takas na, siguradong kukunin kami niya sayo. Nagmamadaling sabi nito. Let's go, fly fly. Lumabas kami ng emergency room at nagmamadaling umalis. Agad kaming sumakay ng taxi. Buti na lang ay nakapulot ako ng wallet na may lamang pera. Momo, mangako ka na hindi kami makukuha ng chop pang tatay namin. Sabi ni Lex. Ayaw nyo bang makasama siya? Sa halip ay tanong ko. Gusto namin. Sabay nilang sagot. Pero siguradong hindi na mga kami ibabalik sayo at ayaw namin yun. Dagdag ni Nex. Korak si Twinnie ko, dapat kung kukunin niya kami ay kasama ka. Sabi naman ni Lex. Napangiti na lang ako bago sila halikan. Maayos kaming nakauwi, sinalubong kami ng pag-aalala ng mga kapitbahay at nila Jom. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Jom. We're okay tita. Sagot ni Nex. Oo nga, maganda pa rin ang peslak ko. Sagot naman ni Lex. Pero tita, nakita namin ang papo namin. Nagkatinginan kami ni Jom. Gusto niyang kunin ang kambal. Sabi ko. Kaya tumakas kami. Siguradong hahanapin niya kayo. Natatakot na sabi nito. At sana ay hindi niya ito banggitin kay daddy. Sigurado namang hindi na ulit kami magkikita. Sana lang dahil hindi ko kayang ibigay ang mga anak ko sa kanya. Talaga at liblib itong lugar na pinagtataguan namin ngayon. Mamo, ready na po kami. Sabi ni Nex na kalalabas lang ng bahay suot, ang jersey na pinatahi ko at sapatos na binili ko. Kasunod naman nito ang kambal niya na kagaya, ang suot niyang damit at sapatos, kumikembot-kembot ito habang naglalakad palapit sakin. What do you think Mamo? Pretty na ba mi? Malantad na tanong nito. Oo pretty ka na, sagot ko. Umayos ka sa laro Lex, huwag maharot doon at baka masaktan ka. Bilin sa kanya ng kakambal. Yes Captain Nex, tama na yan, tabra na doon sa court at nandoon na sila tita nyo. Sabi ko. Humawak naman silang dalawa sa magkabilang kamay ko, naglakad kaming tatlo patungong court. Ang daming tao ang nanunood ngayon. Galingan nyo kambal. Cheer namin kayo. Sana makuha nyo yung premyo tapos luto tayong pansit. Napangiti na lang ako, dahil mahal na mahal ng mga tao dito, ang mga anak ko. Hinyo lang sila sa pagmamahal ng ama pero sobra-sobra naman, ang natatanggap nila sakin at sa mga kakilala namin. Sureness na win kami, sabi ni Lex. At kahit hindi kami ma-win, magluluto pa rin tayo ng pansit. Okay to our two teams please proceed here. Natigil lang kami nang magsalita ang MC. Nagtungo naman kami ng kambal sa harap, katabi ko si Jom at ang anak niya na muse nila Nex. Sige na doon na kayo sa harap. Sabi ko sa kambal. Galingan nyo. Kisma mo, para may lucky charm po kami. Sabi ni Nex. Yumukod naman ako, napangiti ako ng parehas nilang halikan ang pisngi ko. Nagtungo ang tatlo sa gitna kaharap, ang mga kalaban nila, kami naman ni Jom ay naupo na. Ganda ni Ella, kamukhang kamukha ni Diyos. Sabi ko dito, pero ugaling-ugali Jom. Syempre, hindi naman pwedeng walang makukuha sa akin. Mayabang na sagot nito. Yun nga pwede namang kutis mo na lang ang ipamana, bakit yung kasamaan pa ng ugali? Sinaman ako nito ng tingin pero nginisihan ko lang siya. Bago tayo magsimula, gusto ko munang ipakilala ang mga taong nag-endorse nitong palaro natin. Sabi ng MC, palakpakan natin sila. Pakiramdam ko nawalan ako ng hininga nang bigla na lang lumitaw sa harap sila Knight. Put Angina, Mr. Earl, Mr. Archie, Mr. Wyatt, Mr. Colm. Kumaway ang mga ito habang pinapakilala. And ang pasimuno nito, Mr. Knight Wales and Mrs. Jillian Wales. Napatingin ako kay Jom at kita ko rin ang gulat sa mukha niya. Matalim ba kutsilyo nyo? Tanong nito. Bakit? Tak ang tanong ko. Tapusin natin mamaya si Kapitan. Sagot nito. Parehas naman kaming napangisi pero napalitan din iyon ng panlulumo. Bakit sa dinami-dami ng tao sila pa?
Umupo sila Knight sa upuang dulo kaharap namin, buti na lang ay hindi gumawi dito ang tingin niya. Maddie, kahawig nung kambal mo si Mr. Wales. Kalabit sakin ni Jen Ellen. Confidence lang yun. Sagot ko. Tanga coincidence kasi. Bulong ng katabi ko. Pabayaan mo na, bobo din naman si Jen Ellen. Nagsimula na ang laban, kasabay ng pagpito ng referee, ang pagtingin ni Knight sa gawin namin. Ngumisi ito kaya inirapan ko siya. Mapanat sana ang itlog mo at pamayat sana ang talong mo. Next 4-3. Napapalakpak ako ng maka 3 points ang anak ko. Habol boys. Malantod na sabi ni Lex habang hawak ang bola. Yan ganyan dapat hinahabol nyo, ang magandang tulad ko. Napailing na lang ako, samantalang ang mga tao ay natawa. Huwag ka munang malantod. Sigaw ni Ma'am Shibi dito. This is for you Mother B. Commandant ito bago ishoot ang bola na agad namang pumasok. Go anak. Nakangiting sigaw ko pero napawi, ang ngiti ko nang makita ang tingin sakin ni Knight. Tinaasan ko siya ng gitnang daliri. Pagkatapos nito sibat agad tayo. Sabi sakin ni Jom. Sana naman hindi nila kasama si Joel. Nangangambang sabi ko dito. Nagpatuloy ang paglalaro hanggang sa matapos ang first quarter. Hanggang second quarter lang ito, ewan ko din kung bakit. Ang galing naman ng mga anak ko. Pinunasan ko ang mga pawis nila at hinalikan sila sa pisngi. Nice game Lex. Niyakap ni Nex ang kapatid. Of course, ayokong matalo. Sagot nito. Mamo, nandito si Papo, ano nang gagawin natin? Ako nang bahala doon anak. Nakangiting sagot ko lang, inom at upo muna kayo, sasayaw si Ella. Sumunod naman sila. Dahil time out, ang mga muse naman ang magpapakitang gilas, rarampa at sasayaw sila. Go Tombish ikembat mo yan. Sigaw ni Lex huwag kang magpapatalo sa shoka na yan. Kumalma ka, natatawang sabi ni Jom sa anak ko. Mananalo yan, ako nagturo dyan at ikaw. Nang matapos sila ay rumampa ang dalawang muse sa gitna, kaso sa ploda, ang kalaban niya dahil pinatid siya. Tumayo naman agad si Ella at tinulak ito kaya natamba ito. Tumayo naman, ang mga player ng kabilang team at sinugod si Ella. Aba, tumakbo ang kambal at nakipagrambulan din. Diyos mio. Agad na kaming lumapit doon si Jom, kinuha namin ang mga anak namin na may galos at binuhat. Momo bitawan mo ako, sinampal nung lalaking isa si Ella. Sigaw ni Nex na pilit bumababa. Mamo sorry, nabitawan ko si Lex nang kagatin ako nito. Agad nitong sinugod ang isang lalaki at sinuntok. Wala na naging lalaki na si Lex ko. Tama na sabi. Malakas kong sigaw kaya natigil silang lahat. Taga-ibang barangay ang kalaban nila Lex kaya malaking gulo ito. Yung mga anak mo pagsabihan mo. Nilapitan ako ng isang bot andeng. Walang respeto, manang-mana yata sayo. Natural magmana sakin yan, anak ko yan eh. Nagpamiwang ako sa harap niya. Walang modo yang anak mo, parang ikaw. Ikaw yung babaeng nabuntis lang ng kung sino diba? Kilalang kilala ka sa barangay namin, ang balita anak ng rapist yang mga anak mo. Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang malakas ko siyang sapakin. Huwag mong idamay ang anak ko. Galit kong sigaw. Wala kayong alam sa buhay ko. Mga chismosa kayo. Wala naman kayong ambag sa buhay ko. Nilapitan ni Jom yung babae at sinipa sa tiyan. Ako lang pwedeng umawi kay Maddie. Natigil ang pag-aaway nang dumating ang mga barangay, grabe late reaction sila. Ayos lang ba kayo? Lumuhad ako at sinuri ang dalawang anak ko. Sorry. Sorry mamo. Umiiyak na yamakap ang dalawa sakin. Sorry. Okay lang, tahan na okay. Sa barangay office ho tayo. May lumapit sa aming isang tanod. Sumunod ho kayo. Ang liga ay napunta sa barangayan. Kaap nakita ng lahat ang ginawa ng anak niyan sa anak ko. Sabi ni Jom. Nandito kami sa barangay office, hindi ko alam kung bakit pati sila Knight ay nandito. Mrs., dapat ho hindi tayo nakisali dahil away bata yon. Sagot ni Kapitan. Away bata, bulag ka ba? Inis kong tanong. Pinagtulungan ng 5 lalaki yung isang babae tapos away bata. Umalis ka nga dyan sa posisyon mo at ako ang papalit sayo. Mas bobo ka pa sakin ah. Tingnan mo, wala ka talagang modo. Sabi ni Bot Andeng. Ano gusto mo? Santukan ulit ha. Enough this shit. May samabad na demonyong impact dito na malaki, ang talong na mahilig umiyot.
I'll pay all the damage, just live now. Mukhang pera naman ang mga lintik at nags ialis. Iba talaga mayayaman, puro pera panlaban. Parinig ko, paano makakamit ang hustisya niyan? You talk like that. Kunwaring gulat na sabi nito. You love money too, right? Inis ko siyang hinarap, akmang sasampalin ko siya pero naunahan ako ng isang tao. Si Jamela. Makapagsalita ka ang kapal ng mukha mo. Galit na sabi nito sa kuya niya. Ang kapal ng mukha mong saktan ang asawa ko. Eksena ni Jillian at nilapitan si Knight. Are you okay, hon? I'm fine, don't worry. Malambing na tugon ni Knight dito. Napatawa na lang ako ng pagak bago umiling-iling. Umuwi na lang tayo, sabi ko kay Jum. Walang uuwi, malamig na sabi ni Knight. Hamarang ang mga tauhang kasama nila sa pinto, kaya galit ko siyang nilangon. Ano bang problema mo ha? Tinulak ko siya. Tahimik na kami ng mga anak ko kaya wag mo nang guluhin. As long as I remember magkatulong tayong gumawa sa kanila. Nakangising sabi nito. Kukunin ko sila, sapat na siguro ang 5 taong nakasama mo sila diba? Hindi mo sila makukuha, kahit magkamatayan tayo wala kang makukuhang anak sakin. Mariing sabi ko, kapal naman ang mukha mo, wala ka nga nung naghirap kami wala ka nung nagkasakit sila, hinintay kita, pero nabalewala lahat dahil kasal ka na pala. Umasa ako sa wala Knight, akala ko hahanapin mo ako pero, wala pala dapat akong inasahan. Ako pa palalabasin mong masama ha? Di ba sumama ka kay Renato? Ginamit mo ako, dahil kailangan nyo ng pera. Galit na sabi nito, huwag mo akong baliktaran Maddie. Oo sumama ako kay Renato pero hindi kami nagkaroon ng relasyon. Tinulungan niya lang ako. Tumulo ang mga luha ko. Oo ginamit ko ang pera mo, pero para naman sa mga anak mo Knight at hindi para sakin. Inamin mo din, na pera lang talaga ang habol mo sakin. Malakas ko siyang sinampal. Oo bobo ako at mahirap pero, hindi ako ganang tao. Kung may gusto ako paghihirapan ko. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko Knight, wala miski isa. Alam ko lahat ng tungkol sa'yo. Kung alam mo sana. Sana alam mong ginahasa ako ng ama mo. Napapikit na lang ako at hindi masabi sa kanya ang bagay na yon, dahil buhay ng pamilya ko ang nakasalalay doon. Alam kong pupuntiryahin ni Joel ang pamilya ko kapag may nakaalam ng panggagahasa niya sakin. Tama na, sumingit sa pagitan namin ang kambal. Kami ang nahihirapan sa inyo. Umiiyak na sabi ni Nex. Sana naman mag-usap kayo ng maayos, dahil nahihirapan din kami. Opo, naiipit kami ni Nex sa inyong dalawa. Yamakap sa bewang ko si Lex. Huwag niyo po kaming kunin kay mamo, masaya naman kami dito kahit mahirap kami. Dito lang kami. I suggest, ayusin nyo yan. Singit ni RK. Kawawa ang mga bata. Maayos naman kami sumulpat lang ang turned adong Knight na yan. May karapatan din siya sa bata. Sabi naman ni Wyatt, magkaroon na lang kayo ng kasunduan. Napahilot na lang ako sa sentido ko. Sabihin mo na lang kaya sa kanya Maddie. Nagsalita si Jum. Baka matulungan ka pa niya. Huwag. Inilingan ko siya. Ayokong madamay sila mama. Pero hanggang kailan mo kikim kami niyan? Tumulo ang mga luha nito. Ako kasi pagod na hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko na ng hustisya. What are you talking about? Kunot noong tanong ni Knight. Anong sasabihin Jum? Jum pakiusap. Jum. Sigaw ni Knight. Si Joel, ang tatay mo, nahanap niya kami ni Diyos. Lalong lumakas ang hagulgol nito. 5 buwan akong buntis noon kay Ella sa anak namin, natagpuan niya kami sa pinagtataguan namin, pinatay ni Joel si Diyos sa harap ko. Pero alam mo ang mas kinamuhi ko sa tatay mo kuya. Ginahasa niya ako kahit anak niya pa ako, nagmakaawa ako kuya, pero ang sabi niya lang ay pagbigyan ko siya o papatayin niya, ang anak ko, kaya hindi ako lumaban, ang tatay mo kuya. Ginahasa niya ako sa harap ng bangkay ng asawa ko. Napalakas na lang din ang hagulgol ko nang maalala ko ang ginawa din sa akin ni Joel. Akala ko doon na natatapos ang lahat Tumingin ito sa akin. Sabihin mo Maddie. Tumingin ako kay Knight na nanggigilid ang luha. Ginahasa niya din ako. Humahagulgol kong sabi, ginahasa ako ng ama ng taong mahal na mahal ko. Totoo ba? Mariing tanong ni Carson at hinawakan ang kwelyo ng damit ko. Sumagot ka Maddie, totoo ba ang lahat ng sinabi niyo? Oo, mahinang sagot ko.
Nung araw na iniwan kita sa mansion, ang sabi ng ama mo na ihahatid niya ako sa kondo, pero dinala niya ako sa isang abandonadong bahay. Doon niya ako, paulit-ulit na ginalaw. Putya, sigaw nito. Kita ko ang pagbagsak ng mga luha niya. Hinarap nito si Jillian at sinakal. Alam mo ba ito, Jillian, ha? Alam mo ba ito? Knight. Pilit nitong tinatanggal ang pagkakasakal sa kanya ni Knight. Knight. Bago pa niya mapatay ang babae ay agad siyang nakuha nila Earl. Sumagot ka, Jillian. Galit na sigaw ni Knight. Alam mo ba? Tumulo ang mga luha ni Jillian bago dahan-danang tumango. Bakit hindi mo sinabi? Sinugod nito si Jillian at malakas na sinampal. Biktima din ako. Humahagulgol na sabi nito habang sapo ang pisngi niya. Biktima din ako ng ama mo at ng tatay ko. What? Kaya gustong-gusto kong magpakasal sa'yo, para makalaya na ako sa tatay ko at tatay mo. Huminga ito ng malalim. Ako lang naman ang paboritong laruan ng ama mo at ama ko, marami kaming biktima. Dinampot ni Knight ang isang upuan at malakas itong hinagi sa gawi ni Jillian. Tumingin ang umiiyak na si Knight sa gawi namin, unti-unti itong lumuhod at niyakap ako sa bewang. Sorry. Lalong lumakas ang iyak ko nang umiyak ito ng malakas. Wala akong kwenta, sa sobrang pagtitiwala ko kay daddy na bulag na ako. Knight, naprotektahan ko ang ibang babae laban sa mga kauri ng tatay ko, pero hindi ko nagawang protektahan ang kapatid at mahal ko. Umiling-iling ito, hindi ko alam na ang taong iniidolo ko ng sobra, ang tao ding sumire sa buhay ng taong mahal ko. Dahan-dahan kong hinaplos ang buhok niya. Wala akong alam. Puno ng hinanakit sa bawat bigkas nito ng salita. Sinubukan kong alamin naman pero kulang pa rin, sorry Maddie. Humiwalay ito sa yakap sakin at nilapitan si Jom. Patawarin mo si kuya, nangako ako na walang pwedeng manakit sa'yo, pero hindi ko alam na nagawa na pala ng taong dapat pumoprotekta sa atin. Ang tagal kong kinimkim lahat kuya, kung ako lang matatanggap ko pa pero madami kami. Hindi ko akalaing gagawin sakin ni daddy yun. Humahagulgol na sabi ni Jom. Prinsesa niya ako pero isa na niya akong biktima. Pangako, magbabayad siya. Pinunasan nito ang luha ng kapatid. Hindi siya makukulong, sisiguraduhin kong mamamatay siya sa mga kamay ko. Tumingin ito sakin at lumapit, sinapo nito ang pisngi ko at pinunasan ang mga luha ko. Wala akong nagawa noon para sa'yo, patawarin mo ako Hindi na mauulit yun, papatayin ko siya, papatayin ko sila. Lumuhad ito at niyakap ang kambal. Patawarin niyo ako mga anak Pwede niyong suntukin si Papa, saktan niyo ako pero, please lang wag kayong magalit sakin. Hindi pa po. Tugon ni Nex at niyakap ito. Hindi kami galit sa YouTube papi kung papo. Malantad namang sabi ni Lex. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras kaming nagdramahan sa barangay office, basta namalayan ko na lang na nakauwi na kami sa bahay. Maga ang mga mata namin, kahit yung mga kaibigan niya. Naiyak sila. Uminom kayo. Naglapag si Ma'am Shetty ng isang pitchel ng tubig at 2 baso-basong cup noodles. Share na lang sa baso, wag maarte baka mas ubo ko talong nyo. Nagsalin ako ng tubig sa isang baso at inabot kay Knight na tulala lang habang nilalaro, ang kamay nung kambal na nakakandong sa kanya. Inom ka muna, sabi ko. Umiling lang ito. Dami mong niluha kaya uminom ka. Tinapat ko ito sa bibig niya kaya wala siyang nagawa kundi inumin yun. Knight, kailan ba natin uumpisahan ang pagdali sa tatay mo? Tanong dito ni RK. Nagkibit balikat lang ito at parang may iniisip na malalim. Kilala ko ito, nagbabalak ito ng masama. Oh, inabutan ko si Jillian ng tubig na agad niyang kinuha at ininom. Mukha itong mangkukulam, gulo-gulo ang buhok, hulas make-up at mugto ang mga mata. Masakit man akaw si Knight. Tanong ko dito. Tumango ito. Pero sa kama masarap. Alam ko. Gusto mo hilaitan kita. Banta ko. Expert ako dyan. Umirap lang ito. Malantad. Sasama ko kayo sa pagbalik ko. Sabi ni Knight. Uuwi na tayo sa. Teka, wala sa usapan yan. Sasama kayo. Mariing sabi nito. Knight, dito lang kami. Madiing sabi ko. Pwede ka namang dumalaw na lang. Anong? Bigla na lang akong nahilo, pero bago ako tuluyang bumagsak ay may mga brasong sumalaw sakin. Madi, ngisi ni Knight ang nakita ko bago ako lamunin ng dilim.
Napabalikwas ako nang maalala ko ang nangyari. Tama ako, nasa kondo ako ni Knight na malaki ang talong at itlog. Gago ka Knight, malakas kong sigaw at lumabas ng kwarto. Nakita ko siya sa kusina na kumakain kasama ang kambal at ang asawa niya, pati na si Jom at Ella. You're awake, have a seat. Sabi nito. Uuwi na kami ng mga bata. Just sit down Maddie. Malamig na sabi nito. Umupo ka na. Hinayla ako ni Jom. Hindi pwede, ano yun, bossing ka? Ikaw pagalit na tarantado ka. Kinuha ko ang tinidor at tinutok sa kanya. Ano bang kailangan mo ha? Mamo, kaloka ka. Hinampas ako ni Lex. Maupo ka na lang muna kasi. Binaba ko naman ang tinidor at umupo, pero masama pa rin ang tingin ko kay Knight. Don't test my patience please. Huminga ito ng malalim. Pagaling pa lang ako kaya hindi ko pa kayang pigilan ang sarili ko. Pagaling, may sira sa ulo yan. Sabi ni Jillian. Nagpa-check up siya nung isang linggo. Nalaman namin na yung pinapainom sa kanyang gamot ng mommy niya ay gamot pala para makasira ng ulo. Inirapan ko lang siya. Bobo, bulalas ko lang at kumain. Kapag nagtagal kami dito baka ako ang masiraan ng ulo. Hindi pa ba sira ulo mo? Tak ang tanong ni Jillian, inambihan ko lang siya ng saksak. Mamo, kain ka na lang muna po. Sabi ni Nex at nilagyan ng pagkain ang plato. Kahit ako mainit ang ulo kaya kumalma ka, ayokong sabayan init ng ulo mo po. Next my brother, aling ulo mo ba ang mainit? Malanding tanong dito ni Lex. Parehas naman namin siyang binatukan ni Nex. Bunganga mo, binigyan ko siya ng bantang tingin. Sasampalin kita, sinasabi ko sa'yo Lex. Banta naman sa kanya ni Nex. Umirap lang ang bakla samin. Papu, hindi mo man lang ipagtatanggol ang dalaga mo. Humarap si Lex sa tatay niya. Or, hindi mo ako tanggap kasi, hindi mo inaasahan na yung panganay mong lalaki ay lalaki din ang habol. No. Mabilis na umiling si Knight at nahihiyang nag-iwas ng tingin. I just don't know how to act normal or talk normal to the both of you, nahihiya ako sa inyo. Umakto ka lang ng tama po, hindi mo naman kailangan umakto ng abnormal. Nakangiwing sabi ni Nex dito. Don't be shy with us, papo. Tumayo si Lex at lumapit sa ama. Pero tanggap mo ng dalaga ako at hindi binata. Kahit unggoy ka pa o guerrilla tanggap kita. Tugon dito ni Knight. Basta galit pa rin ako, sinabihan mo si Mamo ng masama. Sabi ni Nex. Hindi ko naman sinadya. Akala mo lang hindi, pero sinadya mo. Napangiwi na lang ako sa kadramahan ni Nex, minsan hindi ko na alam kung anong ugali meron sila. Ehem, nandito ang asawa. Sabad ni Jillian. Pakialam ko. Inirapan ko siya. Kahit nanay ka pa niyan wala akong pakialam, magsama kayo, langgiman sana mga ari nyo. Kumukulo dugo ko sa dalawa na ito, lalo na kay Knight. Si tita ang init ng ulo. Sabi ni Ella na mukhang panda, dahil sa dalawang black eye sa mata. Mainit talaga, kaya wag niyong dagdagan at baka masaksak ko kayo. Tinapos ko ang pagkain ko at pumasok sa dating kwarto ko dito sa kondo. Nandito pa din ang mga gamit ko. Hey, lumabas ka dito, ayokong makita pagmumukha mong tangi na ka. Saad ko kay Knight. I know you're mad, can we talk? Nag-uusap na tayo. Huminga ito ng malalim. Sorry Maddie, sa lahat, kung hindi kita binalikan. Nagpaimbestiga ako sa mga kaibigan ko, pero ibang impormasyon yata ang nakalap din nila. Tanga mo, dapat ikaw ang nag-imbestiga. Plano ko yan nung umuwi ako, but I saw you with Renato and you both happy. Umiwas ito ng tingin. May kasama pa kayong bata. Dapat lumapit ka, bobo. Inis kong sabi dito. Nagkita lang kami ni Renato noon araw na yun, dahil nagpasalamat ako sa kanya, dahil niligtas niya ako laban sa ama mo, at yung batang kasama namin ay anak niya. Ang issue mo, hindi mo talaga ako minahal, tingin mo sakin malandi. It's not like that. Ganon na din yun. Huwag ka nang magalit. Mabilis ako nitong nilapitan at niyakap. Sorry na, ayusin natin pamilya natin. Tinulak ko siya at sinampal. Hindi ko pinangarap maging kabit Knight, gusto mong ayusin ang pamilya na ita pero kasal ka. Gago ka ba? Maghihiwalay na kami ni Jillian. Tsaka muna ako kausapin kapag hiwalay na kayo. Kinuha ko siya palabas ng kwarto, sinara ko ang pinto at nilock.
Kahit ganito ako hindi ko deserve maging kabit, masyado na akong maganda para maging kabit lang. Nakakainis talaga, mga malalantod na haliparot. Sinusumpa ko ang body ni Jillian. Ganon din ang talong at itlog ni Knight. Mamo, ang tahimik mo. Pansin sakin ni Lex. Nasa sala kaming lahat at nakatutok sa TV, sinasadya kong hindi magsalita dahil nababanes pa din ako. Tahimik talaga ako, sagot ko dito. That's a big lie mamo. Marteng sabi nito. Isa kang bungangerang babae. Oo nga po, sang-ayon ni Nex. Bakit tahimik po ikaw mamo? Kapag maingay ako nagrereklamo kayong dalawa, kapag tahimik naman ako nagrereklamo din kayo. Anong gusto nyo? Ako, gusto kita. Sabad ni Knight. Hindi, mahal pala kita. Malandi. Shut up pa po, nandyan asawa mo. Saplada na sabi sa kanya ni Lex. Bawal mong mahalin si mamo, dahil may asawa ka pa. Sabi naman ni Nex. Bawal na bawal yun. Anong gagawin ko? Ngumuso si Knight. Matagal pang lumabas ang divorce paper namin. Maging magkaibigan muna kayo ni Maddie. Suhestyon ni June. The heck? Nagsalubong ang kilay ni Knight. Friends with responsibility. Friend na nag-iyutan kaya nakabuo ng kambal, ganun lang tayo. Masungit kong sabi. I can't accept that. Sana hindi ka nagpakasal. Inirapan siya ni Nex. Kung mahal mo si Mamo diba dapat naghintay ka? Parang may dumaang anghel dahil sa sinabi ni Nex, lahat kami ay literal na tumahimik. Iba din bibig ng bata na ito, kanino ba ito nagmana? Ang nanega nyo, binasag ni Lex ang katahimikan. Hindi ko carry ang ganitong toxic na paligid. Lumayas ka, sabi sa kanya ni Ella. Go! Ikaw kaya ang lumayas. Inirapan nito ang pinsan. Papu, mayaman ka diba? Yes, sagot ni Knight. May gusto ka bang ipabili? We can buy everything you want. Kapag sinabi kong bilhan mo ako ng kotse, bibilhan mo ako. Tanong ni Lex. Yes, ilan ba gusto mo? Nanlaki ang mga mata ni Lex at kumembot-kembot. Dinampot ko naman ang remote at sinapok sa kanya. Napakalantod mo. Sito ko dito. Ang nega mo mamo, I'm just happy lang. Nakasimangot na sabi nito. Lex, huwag kang magaslaw, sabi din sa kanya ng kakambal. Pipitikin ko itlog mo. Not my puklia. Titi yan Lex, hindi puklia. Ewan ko sa magkapatid na ito. I heard your voice from them. Natatawang sabi ni Knight sakin. I miss your vulgar words boss madam. I miss you too Charot. Inirapan ko lang siya, tumingin ako sa kabilang side ko at doon ngumiti, kaso napawi din ang bumungad sakin ang muka ni Jillian. Pakipot pa, kinikilig din naman sa asawa ko. Nakangising sabi nito. Asawa, asawa, asawa. Pangit mo. Asar na sabi ko dito. Maganda ako. Ngumisi ito lalo. Biruin mo Maddie, ikaw yung mahal, pero ako ngayon yung asawa. Nginitian ko siya ng peke. O ano ngayon? Ako naman yung mahal, ikaw. Asawa ka nga pero sa papel lang. Nawala ang ngisi nito at sinaman ako ng tingin. Mamo ko yan. Sabi ni Nex at minasahe pa ang balikat ko. Support mamo ko. Tita Jillian, support kita. Nilapitan ni Sex si Jillian. Go! Ganyan ang Lex. Siya nagluwal sa yuha. No mamo, pero madami siyang make-ups. Tili ng bakla. Sige, huwag kang dead sakin mabilis itong lumapit sakin. Joke lang mamo. Yang baklita kong anak, 5 years old na yan, pero dumdidi pa sakin. Si Nex naman ay hindi na, sa baso na umiinom ng gatas. Teka po, napatingin kami kay Ella nang magsalita ito. Si Lex at Lex may papa na, pero bakit ako wala pa rin? Nagkatinginan naman kaming lahat. Alam ko pong patay na si papa ko pero bakit yung papa nila Lex bumalik? Sabi ni Tita Maddie patay na papa nila, pero bakit nandito na siya? Yung papa ko po mama, kailan babalik? Dagdag pa nito. Sumama ang tingin sakin ni Knight. Ang totoo Ella hindi pa talaga patay, ang papa nila Nex, sinabi ko lang yun kasi galit ako. Paliwanag ko dito, yung papa mo kasi ay totoong patay na, nasa heaven na siya ngayon. Tumango lang ito pero bakas ang lungkot sa mga mata. Do I look like dead to you? Inis na tumayo si Knight at lumabas ng kondo. Punyeta, tumayo naman ako at sinundan siya, nadatnan ko siyang nakasandal sa pader sa labas at nagyoyosi.
Matatanggap ko na sinabi mo na lang sa kanila na iniwan ko kayo, pero yung patay. Maddie, galit nitong sabi. I'm not dead. Sorry. Nakaiwas ang tinging sabi ko. Wala lang akong masabi. Look at me when you're talking. Maotoridad na sabi nito kaya agad akong napatingin sa kanya. Bakit ba natatakot ako sa kanya? Teka nga, ako dapat yung galit bakit sinabihan mo din ako ng masasakit na salita diba? Walang-wala yun sa sinabi kong patay ka na. Tama yan Maddie, kapag galit siya, dapat galit ka din para siya manunuyo. O ano? Sorry, mahina hong sabi nito. Maddie, alam kong hindi, ang madaling patawarin ako kaya paghihirapan ko yun. Tagal pa yun. Inisang hakbang ako nito. Mga kamay ko ang papatay sa ama ko, tandaan mo yan. Hindi ako papayag na magpagala-gala lang siya, ang mga ninakawan niya ng dangal ay nagdurusa. Dapat ligtas ang pamilya ko. Sabi ko dito, they are safe now kaya sisimulan ko na ang paghihiganti ko sa ama ko. Hinapit ako nito sa bewang at hinalikan sa noo. Hinding-hindi ko siya magpapatawad, papatayin ko siya, pangako yan. Night, sabay kaming napalingon sa nagsalita. May bruha sa harap ko, ang reyna ng mga bruha ay nasa harap ko ulit. Ang ina ni Knight na si Carlutang tanga. So, you're back. Ngumiti ito sakin. Let's go inside. I'm excited to see my grandchildren. Nanlaki ang mga mata ko at sinaman siya ng tingin, paano niya nalaman ang tungkol sa mga bata. Let's go inside first, sabi nito at naunang pumasok. May plano yang nanay mong bruha. Sabi ko kay Knight. Pasok muna tayo. Inakbayan ako nito pero agad ko yung hinawi. Boss madam naman. Inirapan ko lang siya bago maunang pumasok kaysa sa kanya, hindi ako marupok. Bawal maging marupok. Nadatnan kong nakaupo sa pang-isahang sofa si Donya, habang ngiting-ngiti sa mga bata na nakaupo at nakatingin sa kanya. Mom, just tell us, what do you want? Seryosong tanong dito ni Jom. Umupo ako sa tabi ni Jom. I want to say sorry. Lumungkot ang mukha nito. Ginawa ko lahat para maligtas kayo laban sa kanya, pero baliwala pa rin, nagawa pa rin niya, ang bagay na yun na nagawa niya din sakin. What are you talking about mom? Kunot noong tanong ni Knight na nasa tabi ko na. Well, Julie Jillian's mom is my friend. When we're in college we went to a party with Joel and Ivan Jillian's father, they offered rides. Sandali, putol ko sa sasabihin nito. Tagalog naman, may bobo kayong kasama. Natawa ito. Hindi ka pa rin nagbabago. Go, tuloy. Anyway, dahil wala kaming sasakyan ni Julie ay pumayag kaming ihatid ng dalawang magkaibigan, pero nagkamali kami. Dahil dinala nila kami sa isang lugar na tago, ginahasa nila kaming dalawa ng salaitan. Bumagsak ang mga luha nito, ilang araw kaming nasa kamay nila, hanggang sa pakawalan nila kami, nagbanta sila na kapag nagsumbong kami ay mamamatay lahat ng malapit sa amin, kaya sinunod na lang namin sila. Makapangyarihan ang pamilya nilang dalawa at wala kaming takas. Months passed, I became pregnant with Unite, nagalit ang parents ko at pinalayas ako kaya wala akong nagawa kundi. Ang lumapit kay Joel, he accept me but I become his sex slave, sinasaktan niya ako. Kahit buntis pa ako sa'yo kapag hindi ko siya nasunod. Nalaman ng parents niya na nakabuntis siya kaya pinakasal kami, mas lalo siyang lumala nang maging asawa niya ako, kinawawa at pinahirapan niya ako hanggang sa nakasanayan ko na lang. Nagpunas ito ng luha. Kapapanganak ko pa lang sa Unite, kumuha ng katulong ang ama mo, pero ang hayop na yon ay ginahasa, ang mga ito kaya wala akong nagawa kundi, ang tulungan silang makatakas, nalaman iyon ni Joel kaya sinaktan niya ako ng paulit-ulit. Nagbanta siya na kapag nangialam ulit ako ay papatayin kanya kaya wala na lang akong nagawa. Nakasanayan ko na ang gawain niya hanggang sa tumagal kami at dumating ka Maddie sa bahay, kinausap ko na, ang tita mo na wag kang palapitin kay Joel, dahil alam ng tita mo ang kahayupan nito, sinungitan kita, pinagmuka ko ang sarili ko na ayaw ko sayo, dahil kailangan, ayokong magaye ka sa mga biktima ni Joel lalo pa at kaibigan ko ang tita mo. Buong akala ko ay ligtas ka na noong napaalis kita sa bahay at napunta ka sa pangangalaga ni Knight, pero hindi pala, gumawa ng paraan si Joel, para lang maging biktima kanya. Napabuntong hininga ito. Knight, hindi totoong nagkasakit ka,
pinaiinom ka ng gamot ng ama mo na nakakaapekto sa paggising mo at paghinto ng daloy ng dugo mo, pinlano niya yun para makuha si Maddie at nagtagumpay siya. Patawarin mo ako Knight, sinunod ko lang siya, dahil ayokong mapahamak kayo pero, ang gagong Joel na yun ay ginahasa pati sarili niyang anak. Patawarin mo si Mommy, Jom, patawarin mo ako, kung hindi kita natulungan. Umiiyak na turan nito. Si Der at Bubay, malaki ang pasasalamat ko sa kanila at tinago at binantayan niya kayo. Mom, you lied to me. Madilim ang mukhang sabi ni Knight. Hindi ka nagtiwala sakin. Kung sinabi mo lahat sana hindi mangyayari ito. Siguradong papatayin ka nila. Ayokong mawala kayo ng kapatid mo anak. Naiintindihan ko ho kayo. Nilapitan ko ito at niyakap. Kung ako man ho ang nasa sitwasyon nyo ay gagawin ko yun, salamat po sa tulong nyo sakin. Mommy, thank you. Nabito ako sa yakap ng yumpal si Jom. Thank you po and I'm sorry. Mahal na mahal kita Mommy. Napatingin ako kay Knight na madilim pa rin ang mukha, nilapitan ko ito. Huwag ka nang magalit sa mommy mo, magulang lang siya. Tinulak ko siya palapit sa mommy niya. Yakap na, huwag maarte at baka makurot sa itlog. Inirapan lang ako nito bago yakapin ang ina. Sorry mom. Mabait naman pala si Bruha, lahat kami biktima lang ng akala mong anghel na si Joel. Tangi na niya, ipapipig ako talong niya kay Knight. Boss madam, napairap na lang ako nang marinig ang boses ni Knight. Ano ba, tawag ka ng tawag para kang naliligaw. Inis na sabi ko dito. Hindi ka na malambing sakin, ngumuso ito na ikinangiwi ko lang. Hindi mo na ba ako mahal? Ang arte mo, epekto ba yan ng gamot na pinapainom sa'yo ng tatay mong gago? Knight, ako na lang lambingin mo, maarte pa yan eh. Sabad ni Jillian. Tere dito, lambingin mo ang asawa mo. Tawag ka na ng asawa mo. Inirapan ko ito. Wala akong pake sa asawa ko na sinasabi mo, ikaw lang ang mahal ko banat nito. Napakalandi nyo. Sabay na sabi ng kambal at humajikik. Mamo, why naman kasi ayaw mo pang palambing? Tanong ni Lex. Oo nga mamo, mukhang love na love ka naman ni Papo. Sabi naman ni Nex. Kasi nga may asawa yang tatay nyo. Kambal, intindihin nyo na lang ang mamo nyo, kahit ako kung ako, ang nasa sitwasyon niya ganyan din ako. Sabi ni Jom na buhat ang anak na tulog. Diba, may kakampi din ako, isa-isa ko silang inirapan ulit. Pero iha, sana naman patawarin mo na ang panganay ko. Sabi ni Donya. Mahal na mahal ka kaya nito, ultimong honeymoon nila ni Jillian ay hindi matuloy-tuloy. Hindi ko na ho kasalanan yun, wala naman sakin ang talong at pauday nila. Sagot ko. It's not like that, I just can't see myself making love with other woman. Sabi ni Knight, I want to make love with only one woman, and that's you boss madam. Konti lang naiintindihan kong English, pero bakit naintindihan ko ang sinabi niya? Ganito ba talaga ang kalandin? Hindi naman kasi ako galit. Umiwas ako ng tingin. Naiinggit lang ako kay Jillian, kasi ako yung pananggakwan mo ng kasal tapos sa iba mo tinupad. Huwag kang mainggit. Inirapan ako ni Jillian. Nung pinakasalan ako niyan, ang sinabing niyang tinatanggap niyang maging asawa ay ikaw, para lang kaming magtropa niyan, kahit mag-asawa kami, walang pakialam sa akin yan, kahit anong landi ko dyan hindi niya ako pinapansin. Asawa nga ako, ikaw naman ang mahal. Jillian is right. Nilapitan ako ni Knight at niyakap sa baywang. I'm sorry boss madam, promise I will marry you after I divorce with her. You know how much I love you right? Pinapatawad na kita pero friends pa lang tayo. Lumayo ako sa kanya. Kailangan munang divorce kayo ni Jillian. Pero mahal kita. Parang bata itong nagpapapadyak. Kahit gaano mo pa ako kamahal, kasal ka pa rin. Nginitian ko siya. Huwag kang mag-alala kapag hiwalay na kayo ni Jillian, gagapangin kita agad. Hello, Potter, pakibilisan ang pag-ayos ng divorce ko. I'll pay you how much you want. Sabi nito sa kausap. Okay next week. Just email me your account, thank you. Binaba nito ang tawag at ngumiti sakin ng matamis. Yawa, mukhang napasubo ako. Pwede mo na akong gapangin. Natigil kami at gulat na palingon nang may kumalabog sa sahig, nakita namin doon si Nex na nakalagapak at nakahawak sa ulo. Mamo, ngawa nito. Agad ko naman itong nilapitan at binuhat. Mamo, ngawa lang nito. Sakit. Kalikutan kasi.
Hinawakan ko ang namumula nitong ulo. Saan pa masakit? You couch. Lahat kami ay napalingon kay Knight na nasa harap ng couch at masama ang tingin nito dito. How dare you to hurt my son, ha? You bitch. Napaawang na lang, ang bibig ko nang sindihan niya ang couch na agad nagliyab. Gago ka, Knight, sabi ko dito. Pinasa ko kay Jillian ang anak ko at agad kumuha ng tubig, binuhusan ko ang couch at nakahinga ako ng maluwag nang mamatay ang apoy dito. Sinamon ko ng tingin ni Knight. Nasisira na ba ulo mo? That couch hurt our son. Sinipa nito ang couch. Dapat dyan mamatay. Napahampas na lang ako sa noo ko. Knight, walang kasalanan ng couch. Sadyang makulat si Nex. Dapat iningatan niya ang anak natin, kasalanan niya kung bakit nasaktan si Nex. Salubong ang kilay na sabi nito. Sarap mong sampelan. Gigil na sabi ko dito. Ipapatapon ko yan. Nilapitan nito si Jillian at kinuha si Nex dito. Don't cry now my little man, mawawala na ang nanakit sa'yo, sabi nito sa anak. Parang gusto kong ikahiya si Papo. Nakangiwing sabi ni Lex. Pero wag na lang kasi gwapo siya at alam kong nag-aalala lang siya. Iba ang pag-aalala sa nababaliw. Ayon pinalitan nga ni Knight ang sofa, ang sahig niya ay pinalagyan din niya ng carpet para daw, hindi masaktan ang mga bata kapag malaglag. Mamo, didi ako. Sabi ni Lex. Isa lang po, lucky mob na dapat awat ka na din, gayahin mo si Nex sa baso na lang nag-iinom ng gatas. Sabi ko dito. Ayoko, mas masarap milk mo. Malantod na sabi nito hinaga ko siya sa lap ko at inumpisahang padedihin. Paubos na gatas ni Momo. Sabi ko dito, dapat matuto kang uminom sa baso. Tumango lang ito. Lex, akala ko bolalag na hinto si Knight sa pagsasalita nang makita kami ni Lex. Sige didi ka muna. Ano bang gagawin nyo? Tanong ko. He want to put makeup in my face. Sagot nito. Aayusan niya daw ako, ayaw kasing pumayag ni Ella. Okay lang sayo. Of course, I'm his father, I will do everything just to make him happy. Ang nai-imagine ko dati, kung sakali mang makita ni Knight si Lex, hindi niya ito matatanggap kasi nga malambot, akala ko magagalit ito pero nagkamali ako. Pantay ang pagmamahal niya sa kambal at lahat ng luho ni Lex sa make-up ay binibigay niya, support siya sa lahat ng kalandian ng anak naming panganay. Anong feeling ng may anak na Becky? Tanong ko dito. Tapos panganay mo pa. I felt lucky. Nakangiting sagot nito. So, what if he's gay? He's my son after all. I'll support him in everything he want. If he's happy for being a gay then I will let him. Hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa kanya, mamahalin ko siya kahit ano pa siya. Astig no. Mafia ka tapos yung panganay mo bading. Well, I'm proud. Maraming salamat sa pagtanggap sa kanya. Nakangiting sabi ko dito. No, thank you for raising them. Tapos na catch. Tinago ni Lex ang didi ko at tumayo. Papu, let's start na sa makeup. Wait, kukunin ko lang ang makeup ni Tita Jillian mo. Nagmamadali itong pumasok ng kwarto niya, pagbalik niya ay may dala na siyang sandamakmak na makeup. Come on my little kiddo, put makeup on Papu's face. Humadjakik lang ang baklita bago umpisahang drawingan ang muka ng papu niya. Nasa ganon kaming posisyon nang may nag-doorbell, nagkatinginan kaming lahat. Tumayo si Knight at binunot ang baril niya, dahan-dahan itong lumapit sa pinto ng kondo. Binuksan niya ito at mabilis na tinutukan ng baril sa mukha ang tao sa labas. Napaawang na lang ang bibig ko nang makilala kung sino yun. Papa, masayang tawag ni Ella at agad lumapit dito. Papa. Napatingin ako kay Ella, gulat na gulat din ang itsura nito. Diyos, sorry for interrupting your day. Tumikim ito. Are you Knight Wales? Yes. Seryosong sagot ni Knight. I'm Joshua, the heir of Hudden clan. Seryosong pakilala nito. I'm Josh Twin. Twin. Kambal. Come in. Gumilid si Knight. Napatingin itong Joshua kay Ella na nakayakap sa binti niya. Pasensya na. Agad nilapitan ni Jom, ang anak at nilayo dito. Anak, hindi siya si papa mo. Pumasok si Joshua at naupo. Mamo, shoo papi. Bulong sakin ng malantod kong panganay. Magtigil ka. Mahina ko itong kinurot sa tagiliran. What do you need? Seryosong tanong dito ni Knight na nakaupo na sa tabi ko. I'm Agent,
And I'm here because of Jose's death. Sabi nito, I'm here to arrest Joel Wales. I want to give him to you but sorry Joel is mine. Ngumisi si Knight, I will kill him, he doesn't deserve his life. That actually my plan too. Ngumisi ito, palalabasin ko lang na nanlaban siya, he take my twin's life, so I will take his life too. Napangiwi na lang ako dahil pakiramdam ko pinaliligiran ako ng mga demonyo gwapong demonyo. Papa, lumapit ulit si Ella dito. Papa, ikaw po, papa ko. Di ba tama ako babalik siya? Anak, hindi siya si papa mo, kakambal lang siya ni papa mo. Paliwanag dito ni June, parang si Nex at Lex. Siya pala ang anak ng kapatid ko. Ngumiti si Joshua kay Ella. Come here baby. Lumapit naman dito si Ella at agad yamakap. Papa ko. Ramdam ko ang pangungulila ni Ella sa ama niya. Naaamoy ko na ang future pangalawang manugang ko. Ngiting-ngiting sabi ni Donya. Lex, continue your doing. Sabi ni Knight sa panganay. Sige na, pagandahin muna si Papo. Yes pa dear handsome. Napatingin lang ako kay Ella na titig doon kay Joshua, sinunggo ko ang balikat nito. Yung mata mo nagha-heart shape. Bulong ko dito. Paalala lang hindi si Josh yan, pero carry pa yan kapag single. Kaso mukhang may asawa, tingnan mo may singsing na. Ang issue mo kahit kailan. Umirap ito sakin. Hindi ba pwede happy lang ako kasi kas andun niya agad si Ella? Laos na yang palusot na yan. Nilangon ko si Joshua. Kasal ka na Joshua. Engaged. Sagot nito habang nakangiti. Nilangon ko si Joe. Pwede pa yan, agawin mo. Tumahimik ka, hindi ako malandi kagaya mo. Mas nauna kang nabuntis sakin girl. Sinaman ako nito ng tingin pero inirapan ko lang siya.